Puri ng Panginoon, hallelujah. So, sa umagang ito, tayo dadako sa salita ng Panginoon at hindi ko na kayo papatayuin, Yung aking babasahin ay medyo mahaba. Hallelujah. So, buksan natin ang ating Bible sa aklat ng Matthew. Hallelujah. Matthew chapter 22, mula sa verse 1, pababa. Hallelujah. Sabi ng verse 1, Jesus spoke to them again in parable, saying, "The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son. And he sent out his slaves to call those who had been invited to the wedding feast. And they were unwilling to come. Again, he sent out other slaves, saying, Tell those who have been invited, Behold, I have prepared my dinner, my oxen, and my fattened livestock are all butchered, and everything is ready. Come to the wedding feast." Hallelujah. Verse 5, "But they paid no attention and went their way, one to his own farm, another to his business. And the rest seized his slaves and mistreated them and killed them. But the king was enraged, and he sent his armies and destroyed those murderers and set their cities on fire. Then he said to his slaves, The wedding is ready, but those who were invited were not worthy. Go therefore to the main highways, and as many as you find there invite to the wedding feast." Those slaves went out into the streets and gathered together all they found, both evil and good, and the wedding hall was filled with dinner guests. Amen. You just say amen. Hallelujah. Ating palakpakan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Now, nais kong bigyan ng isang simpleng titulo na nagsasabing, A Call to the Unlikely. A Call to the Unlikely. So, ating nabasa ang unang pahina na ipinakita ng ating Panginoon na sabi niya, ang kaharian ng langit ay ipinakita niya na katulad sa isang hari na naghanda, in-arrange niya ang isang napakahalagang event na sabi ng Panginoon sa isang kasal sa anak ng hari. Hallelujah. At ang haring ito ay sabihin nating mayroong malaking expectation sa wedding ceremony. Ang hari ay, sabihin natin, ang ama ng kanyang anak na ikakasal ay mayroong malaking expectation sa magaganap sa masaksihan sa isang napaka-engranding kasalan. Why engrande? Hari po ang nag-set up ng wedding ceremony. Amen? At
Napakaganda ipinakita ni Jesus ang isang parables, ang isang pagsisimbolize, mga kapatid, sa isang bagay. Hindi siya gumamit ng simpleng tao o ng, sabihin natin, isang mayors, kundi ipinakita niya na ang taong ito ay may kakayanang ma-judge, magbigay salita, o siya ay may karapatang maghukom. Amen? Hallelujah. So, ipinakita niya ang isang kaisipan na noong ang hari nung dumating na ang time ng takdang petsa, ang hari ay nagsugo ng kanyang alipin para tawagin na ang mga invited. Tama? At sa ating pagkakalam, kapag ganong ang event, ang alam ko rin na lahat ng invited, ito ay mga kilala, especially mga kapamilya at mga kapuso. Tama, di ba? Hindi yan basta-basta kukuha na hindi mo kilalang tao. Hindi basta-basta mag-appoint ang part ng yes doon sa magulang ng lalaki, kundi ang kailang pinakamalapit na kaibigan, ang pinakamahal ng kamag-anak, sila yung ilalagay sa invitation card. Tama? Hindi yan basta-basta kukuha ng mga tao sa kalye, yung mga lasinggero, yung mga sugarol, na hindi nila kilala, kundi ang event na yan ay kukuha talaga sa mga mahal sa buhay. Kilala, malapit sa puso. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ganun ang Panginoon, kanyang inalarawan na ang kingdom o ang kaharian ng langit, hallelujah, ang pagpasok sa langit ay gayon na lamang. Isinisimplify niya, mga kapatid, alam ba nyo, para maintindihan ng tao na kapag ang Diyos tumawag at mag-ipon ng mga tao, ay pinakita din niya, inalarawan niya sa ganung kalagayan. Bawat scenarios, bawat steps doon sa kasalan na gagawin, ito ay significant sa mangyayari sa church sa huling mga araw at sa pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah! So sa pagpatuloy, mga kapatid, ating narinig kanina ang salita ng Panginoon nating binasa, tila baga ang king ay very disappointed. Ang haring ito ay nalungkot at hindi nalungkot, siya ay naggalit. Diba? Nabasa natin sa kanyang galit itong bayan na kung saan doon niya pinadala ang kanyang leader, doon sa kanyang mga kilalang tao, wala siyang atubiling kanyang ginera ang lugar. Nag-send siya ng armies para sila puksain at hindi lang nagtatapos, kanyang ipinasunog ang bayan. Yun yung kakayanan ng isang hari. Ganon si Jesus magpakita ng parables, hallelujah, na ang kaharian ng langit, sabi niya, ay katulad sa isang hari na inayos niya ang piging ng kasal ng kanyang napakamahal na anak. Hallelujah, hindi nag-atubili ang hari na sila ipuksain, mga kapatid. So, pagkatapos niyan, kung ating isunod-sunod, mga kapatid, merong pumasok pero hindi qualified. Pagdating sa baba, doon sa verse 9 and 10, ating nabasa roon, dahil ang hari ay parang desperate na. Wala na yung mga nakalagay sa invitation card. Ganong ginawa niya? Nag-utos siya doon sa streets. Mga taong hindi kilala, kaya ating mapansin, ang pumasok roon, ang natawagan doon, ay dalawang uri ng tao. Amen? Dalawang uri ng tao. Yung una, sabi ng Bible, vote evil and good.
So dito iba ang pinapakita ng kasulatan. At dito ko magpo-focus mga kapatid. Hallelujah, sumagang ito na I hope ma-enjoy natin ang mga bagay nito. Hallelujah. Sa parabol ng ating Panginoon. So both evil and good ang nakuha ng kanyang mga servant. At isang bagay na aking na-found out dito mga kapatid, sa statement ng parabol ng ating Panginoon, hallelujah, nung matipon na ang mga taong ito na galing sa malayong lugar na hindi kilala niya, hindi niya kamag-anak, hindi niya kapamilya, hindi niya kapuso, ano nangyari? Nung dumating, nung maipon ang mga tao, parang katulad nito, mayroong crowd. Let siya akong hari, tatayo ko sa inyong kalagitnaan, at iikot ko ang aking paningin, isa-isa. Then, meron ko nakita doon sa kanto. Sabi ng king, sino yung taong walang damit pangkasal? Alam mo yung utos ng hari? Palayasin siya, itapon sa kadiliman. So, nagbigay pansin sa akin, ibinigyan ng king ang wedding garments. Nagbigay pansin sa akin mga kapatid nung binasa kong bagay na ito. Bakit binigyan ng pansin sa ibabang ito ang robe na parang ito ay magbigay tawag yan access. Thank you. Yung para bang pinakita sa tagpong ito na napakahalaga ang kasuotan. At ang kasuotan ay naging access para ikaw ay welcome sa event na yan. You say amen. Hallelujah. So ating bigyan pansin mga kapatid, bakit binigyan ito ng pansin ng hari? Dahil siya'y pumasok at tumanaw siya at nakita niya ang isang lalaki, ang isang tao na walang damit pangkasal at siya'y nagalit. At wala siyang pag-atubili na pinalayas niya yung taong pumasok o nanyanyahan sa kasalan. Hallelujah. Hallelujah. At naniwala kong lubos mga kapatid, dahil ito isang pagpapakita nating Panginoon, hallelujah, ito may kinalaman sa panawagan ng Diyos sa lahat ng mga tao. Ito may kinalaman sa panawagan ng Diyos, hallelujah, na kung saan dumating na ang takdang panahon para ang biyaya ng Diyos ay walang pinipili. Ipinabot ng Diyos ang kanyang kamay, ang kanyang masaganang biyaya, ipinabot sa lahat ng mga tao. Yes. Dahil kung ating mapansin mga kapatid, sa unang panahon, hindi natin makita na ang mga taong nasa streets ay kasama sa mga iningatan ng Panginoon, binigyan ng tawag yan, patnubay, kagaya sa panahon ni Moses, sa panahon ng Exodus, ating mabasa, napagagana ang ipinakita yung damdamin ng Panginoon sa kanyang bayan. Yung pag-ingat, yung disiplina ay kanyang ipinakita. At walang nakahalo roon. Very special ang pagtingin ng Diyos sa kanila. Alam niyo, kahit sinaktan nila ang Diyos, ang Panginoon pa rin ay nagpahinuhod. At habang nakaupo ko diyan kanina, meron kong nabasa sa aklat na Exodus. Hallelujah. Sa Exodus 23, verse 20, pababa, mayroong instruction ang Panginoon. Hallelujah. Okay, nais kong basahin mga kapatid, dahil aking na-mention yung wrath ng king dahil sa hindi pag-response at hindi ibinibaliwala ang invitation calling. Hallelujah.
Hayaan niyo na ako ay ipakita ko muna ang bagay nito sa ating kalagitnaan sa aklat ng Exodus. Hallelujah. Chapter 23. Mula sa verse 20. Sabi ng kasulatan, padagdag na lang brother, "Behold, I am going to send an angel before you to guard you along the way and to bring you into the place which I have prepared." Hallelujah. "Be on your guard before him and obey his voice. Do not be rebellious toward him, for he will not pardon your transgression, since my name is in him." Hallelujah. So, ating makita rito na kung ating pang itaas para ating, o inyo lang basahin sa iyong tahanan, ipinakita ng kasulatan, sabi ng Panginoon, na aking suguin ang isang anghel sa unahan mo upang kayo ay gabayan, ingatan sa isang dako na kayo'y na aking inihanda sa inyo. Hallelujah. At bukod dito mga kapatid, ating makita rin na sinasabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa Kanya at dinggin ang Kaniyang tinig. Huwag niyo siyang galitin. Huwag niyo siyang suwayin, huwag niyo siyang mungkahiin, sapagkat siya'y hindi niya patatawarin ang sinumang sumasalangsang, sapagkat ang kanyang pangalan ay nasa kanya. Itong sinugo, mayroong authority. Wala siyang atubili kapag sumuway sa kanyang utos, sabi dito, hindi sila papatawarin. Katulad din sa ginawa ng hari, na kung saan itong inasahang mga tao na mag-respond sa dakilang event, inignore ang kanyang panawagan. Hallelujah. So, singit ko lang saglit ito mga kapatid, Then, kasunod, "But if you truly obey his voice and do all that I say, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries." Nakatakot. Hallelujah. Kapag sinuway siya, hallelujah, yan ang mangyari. Verse 23, "For my angel will go before you and bring you into the land of the Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Canaanites, and Hivites, and the Jebusites, and I will completely destroy them." Ganon siya mag-protection sa mga inanyayahan niya sa kanyang sinamahan na ito'y kanyang mahal, mga kapatid. So, ganon siya magbigay ng protection. Pero, isang bagay na kanyang winarning, once na kayo sumuway at tumalikod, sumasalansang, or sumasamba sa mga idols, mananagot kayo sa akin. Mananagot sila sa yung kasama nila, yung gumagabay sa kanila. Hallelujah. Subalit, kung sila naman ang maging masunurin, mga kapatid, sabi ng kasulatan sa ibaba, mayroong isang napakainam
na kanilang maranasan. Hallelujah. Sabi ng 24, you shall not worship their gods, nor serve them, nor do according to their deeds, but you shall utterly overthrow them and break their sacred pillars in pieces. Verse 25, but you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will remove sickness from your midst. Di ba? So napakaganda pinakita dito. Kapag sila ay hindi susuway sa tinig na kanilang kasama, sa tinig ng Diyos, na kanilang pagnaglingkuran, ang pagpapala ay naroon sa kanila. Pagkain, maging kanilang inumin, habang sila naglalakbay, ang Diyos ay mag-provide sa lahat ng bagay nila na kailangan kailangan. Di ba? Alam natin na sila hindi na nagtatanim, hindi na nagnegosyo, hindi na nagtatrabaho dahil sa isang layunin, sa isang purposes. At ang purpose na yon, sila ihatid sa isang lugar na inihanda ng Panginoon. Na inihanda ng Diyos sa kanila. So kagaya sa isang king na nag-prepare sa isang special event. Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So now, nagkaroon ako ng excitement doon sa hayaan nyo, mga kapatid, na aking ipakita ang mga bagay na aking napansin sa banal na kasulatan kung bakit binigyan ito ng importansya ng hari ang wedding garment. At maraming bagay sa kasulatan nating mababasa na ang wedding garment o yung robe ay nagpapakita ito ng maraming bagay, maraming kahulugan sa buhay ng isang tao sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Dahil ang salitang robe, kapag ating titingnan, mga kapatid, nagpapakita ito ng purity. Nagpapakita ito ng ibang na kahulugan ng honor at ano pa? Honor and righteousness. Can you say amen? Kapag sinabing righteousness, ito naman ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Balikan natin, mga kapatid, ng ating pinag-usapan, ang naimbita nila yung mga taong nasa malayo na hindi kabilang talaga sa event. Pero doon, mga kapatid, hallelujah, may mga taong sumunod sa instruction kung anong gagawin doon sa wedding. Hallelujah. At doon sa wedding, mga kapatid, sabi ng prophet, pagpasok doon sa loob, mayroong nagbigay ng kasuotan. Mayroong nagbigay ng kasuotan. Hallelujah. At doon ako nagtaka, nung binasa ko yung statement ng prophet, kung mayroong nagbigay, bakit mayroong isang sumalungat kung mayroong nakatayo sa pintuan? Diba? Bakit mayroong sumalungat at hindi nakunawa at nagpumilit na okay na itong suot ko, hayaan niyo ko sa gusto ko? Diba? Kakaiba siya. Kakaiba siya, mga kapatid, dahil ayaw niyang magsuot o wala siyang suot na wedding garments. So kung ang robe ay nagpapakita ng purity, ito rin ay ipinakita ni Apostol Pablo na ang iglesia, sabi niya, kay aking iniharap sa Diyos na isang malinis na dalaga. Amen? Hallelujah. Marami ting mahalungkat sa banal na kasulatan, mga kapatid. Hallelujah. Patungkol sa salitang robe, especially sa Revelation,
Hallelujah. Ating mabasa mga kapatid. Hallelujah. Na ang mga bagay na yan ay meron talagang malaking kahulugan sa buhay natin. Sa buhay ng tao na kung saan tinawag sa panahon na itinakda ng Diyos. Hallelujah. So ang damit na yon ay nagpapakita mga kapatid ng isang proof, isang ebidensya yes, na siya ay karapat-dapat sa isang seremonyas. Amen? Di ba nyo napapansin? Nagalit ang hari sa mga taong walang wedding garment. Lahat ng walang kasuotan, walang damit na wedding garment ay kanyang pinalis. At kanyang pinalayas, mga kapatid, at tinapon sa kadiliman. So, ating makita dito, mga kapatid, na ito'y napakahalaga sa buhay ng tao na kapag marinig ng tao ang panawagan ng dakilang hari sa buhay niya, dapat siya ay mag-participate kung ano ang nais ng hari. Dapat ikiling niya ang kanyang paninig kung ano ang costume na hiniling ng hari dahil ang event na yun ay napaka-special. Amen? Now, sa huling mga araw, alam ba niyo mga kapatid, napakaraming mga tao na ang panawagan ng Diyos ay hindi nila pinahalagahan. Para sa kanila ang Diyos ay parang protection lang. Para sa kanila ang Diyos ay sapat na nagpala sa buhay nila, pero ayaw nilang ibigay ang kanilang buhay. Sa puntong yan, hindi nila nakita ang plano ng Diyos, hindi nila nakita ano ang kagandahan doon sa loob ng event. Kung gaano kasarap na magsaksi o sumaksi sa isang masayang seremonyas, gaya ng kasalan. Hallelujah. Amen? Hallelujah. So, masyadong binigyan ng pag-highlight mga kapatid. Dahil, yes, alam ko na ang kasalan ay, ang kasalan sa, sabi pa ng salitang Bicol, sa mag-irog o sa nagmahalan, na buwang kasalan. Ito ay alam nating lahat. At yun din ang ginamit ng Panginoon para hindi o lubos nating maintindihan na ganun ang pagpasok o ang panawagan ng Diyos sa kanyang kaharian. Subalit, gaano man kasimple, maraming mga taong walang pakialam sa invitation ng Diyos. Amen? Salamat sa Panginoon. Ilang taon na kayo nandito. Ang ilan matanda na, inuuban na, pero ayaw bumitaw. Hallelujah, sa fellowship. Ayaw nilang mawala ang napakainam na pagkain sa loob ng kasalan. Amen. Sino yung mga to? Sila yung natikman at naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Napakasarap pala pumasok sa piging o sa kasalan. Di ba yan ang pinakita ng lingkod ng Diyos sa huling araw? Nung tayo ay nasa malayo, nasa sanglibutan, nasa iba't ibang denomination, kinuha niya tayo, nilabas tayo, at ipinahayag sa atin ang mga bagay na ito. Bakit? Hallelujah! Tayo ay papasok na sa isang napakainam na imbitasyon o kasalan. Amen? At sa ating panahon, alam ba ninyo, tayo ay nasa kasalan. Amen? At mayroong isang bagay na ating matitikman na hindi pa natin naranasan ngayon. Sa mga matagal na, mga kapatid, sa mga baguhan, mga kapatid, alam ba niyo kung bakit ang mga matanda na sa church, sinanatili, kahit pagod na, kahit maraming problema, hindi nila kayang bitawan ng Panginoon, dahilan ito, natikman nila ang mga pangako ng Diyos. Pangalawa, nalalaman nila, hallelujah, brothers and sisters, na hindi lang
Hindi lang ito na parang ipinatakim sa atin ang masarap na seremonyas sa loob ng kasalang ito. Merong isang naghihintay, sabi ng Panginoon, na isang kasalan, hallelujah, na hindi literal na kasalan. At sa panahon na yan, hindi na tayo maghihiwalay pa. Amen? Hallelujah. Hindi na tayo maghiwalay pa. Bakit? Yun yung panahon na ating inasam, yung ikaw ay sumampalataya sa kanyang salita, napakinggan mo ang kanyang salita, ang kanyang tinig na yung narinig. Hallelujah. Yun palang pangako ng Panginoon. Pero sa mga nag-ignore o mag-ignore sa salita na kanyang ipinapahayag, darating ang araw, siya'y matulad sa isang tao na sinabi ng hari, itapon siya sa kadiliman. Hallelujah. Ayaw nating maranasan ang bagay na yan. Walang sino man sa atin na napapahayag o malagay sa ganyang kondisyon, sa isang sitwasyon, na kapag dumating ang Panginoon, hallelujah, sasabihin sa'yo, umalis ka rito. Ako'y naniwala ang salita ng Diyos ay sapat sa atin na ipinahayag sa ating kalagitnaan. Sapat ang kanyang mensahe. Na kahit tayo minsan ay may mga bagay na hindi natin intindihan, pero isang bagay na aking ipabot sa inyo, kung mayroong bagay na hindi natin naabot o naintindihan, I encourage you, manatili ka sa loob ng kasalan. Amen? Manatili kayo sa loob ng kasalan na ito. Hallelujah. Dahil sa labas ay wala kang masumpungan na mabuti. Doon sa malayo, wala kang masumpungan na mabuti. Alam ba ninyo ang pinakita sa bagay nito? Tayo yun. Yung mga hindi karapat-dapat. Tayo ito, na hindi karapat-dapat. Nung marinig natin kanyang tinig, pinakinggan natin siya. Di ba? Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng nabahagian ng salita ng Diyos ay nag-response. Subalit kayo ay nandito na natili sa gawain ito. It because malinaw sa atin ang pahayag ng Diyos sa buhay natin. Tinanggap natin ang kanyang salita na mayroong pangako. Di ba? Si Pastor John din naman, every month nagpadala ng groceries sa bawat tahanan para kayo matuwa. Gaya ng ilan, lalo sa amin, pag mag-pioneer sila, lagi yang mayroong supot ibibigay. Sabi ko, wala tayo niyan. Ang mga ibang mga nagdala ng salita ng Diyos, gumamit ng mga paraanan para maingganyo. Pero dito mga kapatid, walang bagay na kapalit para maingganyo ka. Dahil ang Diyos ang tumawag sa inyo. Hindi ang tao, kundi ang Diyos ang tumawag sa inyo. Di ba ang hari gumamit ng servant? May servant ang Diyos dito. At sa servant na yan, tayo ay mag-respond sa kanyang tinig. Kaya mayroong mga taong nalayo, naligaw ngayon sa mga panahon natin. I'm sorry to tell you, hindi binigyang pansin ang tinig ng servant. Sabi ng Bible, alipin. Kung tingnan natin sa isang literal na kalagayan, para siyang utusan lang, ang kanyang sweldo ay 300 lang. Pero wag ka. Ang alipin na yan ay inutusan ng hari. Tawagin mo silang mga taong hindi kilala. Kaya ang naipon ng servant, yung aliping ito, vote evil and good. Vote evil and good. Di ba ganyan ang kalagayan natin dati? Sino bang mabuti na nandito, na dumating dito? Sino bang matuwid na dumating dito? Taas kamay. Di ba wala kahit isa? Sabi ni Pablo, walang humanap sa Diyos.
Wala rang matuwid ni isa. Lahat ay nadungisan. Pero salamat sa Panginoon, yung biyaya na hindi mapantayan, dumating sa buhay mo, dumating sa buhay ko, kaya ikaw nandito ngayon sa oras na ito. Hindi mo inignore ang servant. Servant lang yan. Hindi na king. Yan ang problema sa iba. Naghintay ng presidente na mag-abot. Special kang abutin. Kapatid, anak. Huwag kang magpapayhapay sa paglilingkod. Huwag kang, on-off sa paglilingkod. Hindi. Pinakita ng Diyos isang mababang kalagayan na mag-serve sa mga tao. Servant. Para kay paglingkuran. Hallelujah. Natuwa ko sa sinabi ng prophet. Sabi niya, doon sa pintuan, may isang lalaki na nag-abot ng robe. Doon sa loob na yan, mayroong nagkaloob. At alam ba niyo, ang kahulugan ng robe ay nagpapakita ito ng isang damit na napakalaga. Ang robe nag-represent ng purity, honor, righteousness. Ito ay Espiritu Santo ng Diyos. Ngayon, nakita natin kung bakit ipinalayas ng hari doon sa isang seremonyas ang walang wedding garment. Dahilan nga ang pinakita sa banal na kasulatan, ang maputing damit, hallelujah, na isusuot bawat isa sa atin, ito ay isang prueba na siya ay merong willing makinig hanggang sa matapos ang seremonya. At ipinakita ito ay Espiritu Santo ng Diyos na ibinihis bawat isa sa atin. Amen? Kung atras tayo mga kapatid, sa ating pasimula. Paano nagsimula tayo? Di ba? Bago ka umupo riyan, nagsimula tayo sa tinatawag na faith. Tama? Faith. Marinig mo ang kanyang tinig, sumampalataya ka, anong ginawa mo? Ikaw ay nagpahugas ng iyong buhay. Ikaw ay nagpalinis, tayo nagpalinis, dahil ating narinig na yun pala ang proseso ng hari. At pagkatapos niyan, sabi ng kasulatan, ang sabi ng Diyos, ibihis ito para ikaw ay tawaging new man. Para ikaw ay tawaging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sabi ni Pablo, ipinakita ng isang kalagayan na napakainam. Once na ang tao ay lumakad o nailipat ang kanyang buhay, sabi niya, nahugasan, binago ang kanyang buhay, sabi niya, kailangan ninyong ibihis si Kristo. That's the word righteousness. Kailangan ibihis si Kristo. Kaya nga, mga kapatid, huwag tayong magtaka, ang mga walang Espiritu Santo ng Diyos, lumalayas yan. Pero ang tinig ng Panginoon, nangungusap. Pakinggan ang salita ng Diyos. Hallelujah. Naalala ko, nung nandito pa ako mga kapatid, hallelujah, doon sa James at doon sa Kulasisi ba yan? Lagi kong narinig, hallelujah, sabi ng servant ng Diyos, tiyakin, alamin mo kung sino ka sa loob na ito. Alamin mo kung sino ka sa kingdom of God. Kailangan ikaw ay may katiyakan kung sino ka. Dapat kilala mo ang iyong sarili. Alam nyo, yun yung salita mula sa servant of God na hindi maalis-alis sa akin. Sabi ko, napakahalaga pala na ating kilalanin ang ating sarili kung sino tayo. Bakit nandito ko nakaupo? Bakit tinawag kong Kristiyano ngayon? Bakit ako nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon? Ano bang mapapala ko dito? Na tumagal ako dito, inuuban na ako.
pero malinaw ang instruction ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ating palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Now, sabi ko kanina, ang panawagan ay very special. Ang event ito ay very special. Hallelujah. Nais kong buksan ang banal na kasulatan na ipinakita sa bagay nito, mga kapatid, patungkol sa kabutihan ng Panginoon. Buksan natin ang aklat ng Isaiah, Isaiah chapter 61. Dito sa verse 10 na lamang. Hallelujah. Sabi rito, I will rejoice greatly in the Lord. My soul will exult in my God, for He has clothed me with garments of salvation. He has wrapped me with a robe of righteousness. Amen? As a bridegroom deck himself with a garland, and as a bride adorn herself with her jewels. So inilarawan diyan ang isang bagay na napakainam, na sabi sa kasulatan ito, nagalak ng mainam sa Panginoon ang kanyang kalooban sa Diyos, na kanyang naranasan na mabihisan. Sabi niya, nabihisan niya ako ng damit ng kaligtasan at kanyang nilagyan ng balabal ng katwiran, katulad ng kasintahang lalaki na nagpuputong ng putong ng bulaklak, yung garland. At gaya ng kasintahang babae na totoong nagagalak sa kanyang mga hiyas. Hallelujah. So, kinuha ko itong bagay nito, mga kapatid, para ating maintindihan na ang salitang garments or robe ay napaka-importante. Hallelujah. Di ba? Ang gown ay nagpapakita ng kalinisan, purity. Kaya yung kalugan, kay lahat ng kinakasal ay binihisan ng isang maputing damit, mahabang damit. Hallelujah. Dahil ito ay nagpapakita ng kalinisan. Amen? Kaya kapag ang isang ikakasal, nalaman nila na tapos na ang mga bagay na yon, hindi na excite yung mga taong nakakalam. Di ba? Hallelujah. Kaya, aking napansin sa bagay na ito, kung sa mga tao, na malaman ng mga tao na ikinasal, buntis na, nagsuot pa ng damit, yung maputing damit, pero malaki ng tiyan. Pero ginawa pa rin ang bagay na yun, dahil sa isang bagay, para sila maging isa. Lisensyadong mag-asawa. Subalit, kung ating laliman, mga kapatid, ang damit ito ay nag-represent ng kalinisan. The reason why ipinakita rin ni Pablo na ang church
ay katulad din niyan na hindi lalakad sa karumihan or pasukin ang mga bagay na marumi. Kaya in-encourage niya ang church, hallelujah, sabi niya, kayo ay aking inirepresenta sa Diyos gaya ng isang malinis na dalaga. That's the true church. Amen? Para saan? Sa isang napakainam at napakhalagang panahon na hindi pa natin naranasan. Ngayon, naranasan natin. Meron itong harmony sa salita ng Diyos. Pero isang bagay na napakainam, yung pagdating ng ating Panginoon. Yes, alam natin na merong magaganap, hallelujah, nakasalan, na kung saan, sabi ng kasulatan, makita mo siya in face to face. Sabi ng kasulatan, sa aklat ng Revelation, hallelujah, ang kalungkutan mo, ang kalungkutan ko, ay mapawi na ang luha mo, ang luha ko, ay kanyang papahirin. Sinong hindi magpuri sa Diyos? Sinong hindi magagalak sa Diyos sa mga araw na ito? Ang ating mga araw ay magtatapos. Sinong naniwala? As a servant, batid kong ipabot sa inyo, ang ating panahon ay magtatapos. At ito'y napakalapit ng matapos. Whether you like it or not. Kung sasabihin mo, Pastor, marami po kong pangarap sa buhay. Gawin mo. Huwag ka lang lumayo sa Diyos. Pero sabihin ko sa iyo, ang panahon natin ay matatapos. Amen? Kapag pag-usapan ang bagay na yan, ang ating panahon matatapos, hallelujah, ang Panginoon ay nagbigay ng sign. Sino nakaalam sa bagay na yan? Amen? Ang Panginoon ay nagbigay ng isang palatandaan, kaya hindi na tayo bago sa salitang matatapos ang ating panahon. At kung ang salita ng Panginoon, ipinakita lang, katulad sa puno na yan, na nadaanan ng hangin, wala ng dahon, at kapag magdahon na yan, nakita niyo sa likod niyo? Kapag manahon na yan, hallelujah, sabi niya, ang anak ng tao ay nasa pintuan ng langit. Yung puno ng ulibo na yan, mga kapatid, matakot tayo. Mag-ingat tayo. Dahil ang dakilang hari, papasok na sa loob. At once na siya pumasok, at ikaw ay hindi ready, wala kang damit na pangkasal, ikaw ay i-kick out ng hari. Amen? Hallelujah. Well, di pa tapos ang biyaya ng Diyos. Alam niyo, isang bagay din yan na pinanghawakan ng tao, may biyaya pang Diyos. Of course, may biyaya ang Diyos. Pero ang salita ng Panginoon, ito'y nangungusap na siya'y malapit nang dumating. The sign, maraming mga palatandaan sa Biblia, ito ay pawang nagkaganap. Pawang nagaganap. Kung sa unang panahon, pinakita ng kasulatan, yung unang judgment, ang kakayanan ng tao ay nag-increase. Ang knowledge ng tao ay nag-increase. Ganon din sa ating panahon. Hallelujah. Noong unang panahon, walang nakarating sa buwan. Pero ngayon, ang mga tao parot-parito na sa buwan. Mas high-tech ang panahon natin. Mas mataas ang knowledge sa ating panahon ng mga tao. Gusto nang abutin ang Diyos. Gusto nang tuklasin ano ba itong ginawa ng Diyos na tinatawag na mga planeta, baka pwedeng tirahan. Ibig sabihin, mas advance ang ating panahon. At sa ganyang kalagayan, iyan ay nagpapakita na ang King of Kings and Lords of Lords ay darating para kunin ang kanyang nobya. Yan say amen. Nandito ba ang nobya ni Kristo? Ating palakpakan ng Diyos.
Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Naalala ko, ang bagay na sa isang ama na nawala ng anak. Isingit ko lang ito, no? Ito'y alam ninyo mga kapatid. Ikwento ko lang sa inyo at di na ako magbasa. Ito'y familiar sa inyo, yung lalaking naglustay ng kanyang kayamanan. Yung binata na kanyang hiningi ang kanyang bahagi at gusto niyang enjoy, pupunta siya sa malayo, gusto niyang maranasan, matikman, ano ba ang kalagayan ng salitang individual. So, sa madaling salita, sabi ng kasulatan, siya umalis at kanyang in-enjoy ang mga bagay na sa kanya. Yung ipinagkaloob sa kanyang ama. At pagkatapos, lumipas ang ilang mga taon, naubos ang kayamanan at siya naging mahirap na tao. At isang bagay ni mga kapatid, siya'y bumalik. Nung siya'y wala na makain, hallelujah, sabi, hindi ko pwede kumain ng pagkain ng baboy, uuwi ako sa aking ama. At alam mo nyo, nung siya'y bumalik, sabi ng kasulatan, nung marinig ng ama ang tinig ng mga servant na nagbalik ang kanyang anak. Ano yun? Bastardong anak. Gastador na anak. Pasaway na anak. Hallelujah. Itong anak walang kamalimalay. Sabi niya, okay lang sa akin na gawing servant, na kagaya ng mga servant doon ng aking magulang, basta aking makakain. Hindi ako tawaging anak. Pero nung marinig ng magulang ng kanyang ama, hallelujah, nag-declare siya, maghanda ng isang piging. Maghanda kayo at tayo magsalo-salo dahil ang aking anak na nawala, napatay na, ay bumalik ngayon. Di ba? Isang paglalarawan mga kapatid na pinakita ko sa inyo. Hallelujah. Na minsan, ganyan ang buhay ng tao. Gusto mag-enjoy sa labas. Hallelujah. Pero salamat, may biyaya ang Panginoon. Hallelujah. Now, kung si Apostol Pablo ay kanyang pinakita na ang church ay lumakad sa ganitong kalagayan, kanyang inirepresenta. Hallelujah. Na mayroong isang banal na pagkatawag, mga kapatid. Ibig sabihin lang, hindi natin kailangan o aware tayo sa mga bagay nito na hindi natin tularan itong tinatawag na prodigal son, mga kapatid. Dahil paano kung masaraduhan ka ng pintuan? Di ba? Kaya mabiyayang Diyos sa atin. Hallelujah. Yung tayo na hindi niya bayan, ay inako niyang bayan. Yung hindi kilala, ngayon ay kanyang kilala at minahal. At ipinasok niya sa isang mainam na kalagayan. So, basahin ko ilang mga talata, mga kapatid. Sabi ni Pablo, na bilang servant ng Panginoon, sa aklat ng Romans chapter 1, may oras pa ba ako? Hallelujah. Sa aklat ng Romans chapter 1, hallelujah. Sa verse 16, sabi ni Pablo, sa kanyang pahayag, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first, and also to the Greek. So makita natin rito na itong servant of God na siya ay pinahayagan o sinugo para ang
ang panawagan ng Diyos ay ipaabot sa mga tao, sabi niya, hindi ko kinakahiya ang mga bagay nito. Dahil ito ay pagliligtas, sabi pa niya, una, sa Jews, pangalawa, sa mga Griego. Amen? At ang banal na kasulatan sa mga statement pa ni Pablo, nung siya ay kinik out ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kababayan, mga kapatid. Hallelujah. Saan humarap si Pablo? Sa mga taong hindi karapat-dapat. Sa mga taong, hallelujah, kinamuhian nila nung unang panahon. Di ba? Naalala ko yung pinakita ni Pastor Joe noon, yung isang drawing sa isang temple na kapag ang mga Jewish, ang mga Hudyo ay sumamba, ang mga Samaritano ay dulang sa malayo. Meron silang lugar para sa kanila. At ang papasok lang doon talaga sa loob ay ang mga anak ng Diyos o ang bayan o ang pinili ng Diyos lang. So parang kabag-habag sila. Parang ang mga taong ito ay, sabi pa nga, tinawag silang mga aso. Ang baba ang tingin ng mga Hudyo sa kanila. Pero isang araw, mga kapatid, dumating ang imbitasyon, hindi nila binigyan ng pansin. Hallelujah. Nung ang king nag-arrange ng isang napakainam na piging, hindi nila binigang pansin itong tinawag na espesyal o bayan ng Diyos, hindi nila pinansin ang sinugo ng Panginoon. Kaya ginamit kong salitang espesyal. Napakainam. Hallelujah. Dahil sa hindi nila pagpansin, napunta sa atin ang isang napakainam na pangako. Amen. Sabi ko sa inyo, sinong hindi magpasalamat sa Diyos na ikaw ay inabot ng Panginoon? Sinong hindi magpuri kahit sa kabila ng maraming pagsubok, maraming problema sa buhay na dumadating? Hallelujah! Sinong hindi magpasalamat sa Panginoon? Kung malinaw sa atin, hallelujah, na ito pala ay tayo ang pinakita rito. Ikaw pala ay kabilang rito. Sinong hindi magpasalamat sa Panginoon? Yung kagalakan, hallelujah, bawat gawain mga kapatid, bawat Bible study, kung malapit ka riyan, pupunta ka. Dahil ito ay espesyal palagi sa iyo. 2, 3, silang nakakatipon sa kanyang pangalan. Sa dakilang pangalan ng hari, nandoon siya. Amen? Nandoon siya. Kaya kapag tayo ay nandoon sa isang lugar, huwag nating sabihin, Bible study lang yan. We should respond sa salita ng Diyos. Amen? Actually, napaka-inam ang ating kalagayan noon. Ngayon, dahil ang mga kalagayan nung unang Kristiyano, nahirapan silang mag-gather together. Amen? Anong ginawa? Yung sa panahon ng Dark Age, pinahirapan sila. Wala silang ganitong lugar na napakainam. Wala silang ganitong buildings para magdaos ng pagsamba sa Diyos. Sila ay itinaboy, sila ay tinakwil. Hallelujah, gusto silang burahin sa mapa. Dahil ayaw ng kaaway na mayroong sasalungat sa kanilang kagustuhan. Pero ang Diyos nandoon sa kanila. Mahirap man ang condition, ang kalagayan nila, ang Diyos ay kasama pa rin nila kahit sila ay nasa kuweba.
How much more tayo nandito sa napakagandang buildings? Amen? Alam niyo, yung bagyong Pipito, walang kuryente. Ang hangin ay napakalakas. At nandoon si Pastor Benji that time. Madilim ang panahon nung Sabado, may Bible study akong, merong Bible study. At malakas ang loob ko, pupunta tayo Bible study. Mamaya na, parang umiikot na yung hangin. Sabi ko, cancel na lang. Tingin ko sa mukha ng mga taga-Bulacan, nag-alala na. Yung mukha ko pupunta sa Bible study. Pero nung tumutunog na yung mga sanga, sabi ko, baka hindi tayo makabalik. At doon na, nagsimula ko mag-trim ng mga sanga, ng mga puno na malapit sa amin. At pagdating ng gabi, ang hangin, nandoon na. Sabi ko sa kanila, Pastor Benji, wala tayong ibang gagawin, manalangin tayo. Ayaw rin niya mag-evacuate. Sabi ko, punta tayo doon sa San Isidro o sa Pag-uring dahil medyo slope ang lugar. Sabi niya, inisip ko lang, kung pupunta kami doon, kung magtumbahan ng mga poste at puno, baka hindi kami makalabas. Sabi ko, tama naman. Sabi niya, dito na lang kami, magtago sa shelter na ito. Alam niyo, binabaghabag ako nung hindi ko makatulog nung gabing yon. Dahil alam ko yung pundasyon namin ay light materials lang, mga kapatid. At isang bagay, sabi ko, ang ating prayers ay ilihis ng Panginoon ang pinakasentro ng hangin. Sabi ni Pastor Benji, yun ang gagawin namin dito, Pastor. Sabi ko, sige, kailangan magkaisa tayo sa panalangin. Sabi ko, iwanan ko na kayo. Umalis ako, mga kapatid, napakalakas ng hangin. Gabi na ako umalis dahil nag-alala ko sa kanila bilang tao. Yun na, sabi ko, nakatulog kayo. Hindi, kasi yung bubong daw, gustong iangat. Pag humangin, talagang nanginginig yung ding-ding, pati yung haligi nanginig. Pero pagdating ko, walang nangyari. Tingnan ko yung bubong, walang natuklap ni isa. Ang mga puno sa kalsada nagtumbahan, yung malaking puno na sampalok. Sa panahon ng bagyong Ruli, hindi natumba. Pero natumba. Sabi ko, paano na kaya ang church? Dali-dali ko pumunta. Paano rin sa Pastor Benji at mga kapatiran? Sabi niya, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Sabi ko, buhay ang Panginoon talaga. In times na kung saan nag-alala tayo sa kalagayan, ang Panginoon natin talaga, kapag lubos o totoo ang ating pananalig sa Kanya, ibibigay niya. Kaya niyang i-drive yung mata ng hangin na, signal number 5. Binalatan ang Catanduanes. Sabi ng announcer, yung parang Pag-asa doon sa Bicol, mag-ingat kayo dahil siguradong tatamaan tayo. Hindi man yung eye wall, pero napakalakas ang gilid ng eye wall at yun tatama sa atin. Yes, danas namin kung paano inilipad ang eskwelahan. Paano pinilipit ni Rolly yung waiting shed na purong bakal. Sabi ko, Lord, walang bakal ito. Ang haligi namin ay anahaw. At napakatagal na ito. Yung mga nagkukuber, nagbubuhat sa bubong, ay kukulumber, at hindi pa talagang matitigas. So, Panginoon, please, ingatan mo. Grabe mga kapatid, yung prayers namin. Sabi ko, salamat, parang dinadrive ng Panginoon ang hangin. Alam niyo, kinabukasan, sabi ni Pastor Benji, Pastor, paano to? Mahangin pa rin. Sabi ko, ano bang pananalig mo? Sabi niya, mamaya, wala na to. Ganon din ako. Kapag tumigil alas 9, humupa, tawagan ko ang taga-Bilya Socorro. Hapon, may gawain tayo. Alas 11, mahangin pa rin. Unti-unti na, palas 12, hallelujah, bumalik pati ang kurente. Imagine. Pati kurente, sabi ko, Lord, purin ang Panginoon na mag-sit up na Brother Michael sa instrument para parang baka sakali. Imagine yung pag-sit up nila, bumalik ang kurente. Ako'y nagtaka. Dahil ang ere namin, kapag may bagyo, buwanan ang usapan dyan. Yes. Buwanan po ang usapan dyan.
Mag-suffer ka. Kaya buhay na buhay doon ang generator. Ang tao magagastusan, kakabayad sa magpa-charge ng cellphone. Buwanan ang usapan doon. Pero nakakamangha, hallelujah, dahil sa pagpihit ng Diyos, hindi naapektuhan ang power supply. Hallelujah. Mga kapatid, sabi nang narinig ko ng testimony, test and see, because that the Lord is good. May mga troubles tayo. Huwag niyong tignan ang troubles. May problema kayo, may problema din kami. Mas mahirap yung kalagayan namin sa probinsya. Natikman namin. Hallelujah. Sabi ko sa inyo kanina, 3 months, wala kaming maayos. Nakita. Pero pinakain kami ng Panginoon. Hallelujah. Uri ng Diyos. Hallelujah. May oras pa ako? Dagdagan ko pa. Uri ng Panginoon. Now, napahaba tuloy ako. Hallelujah. So, nais ko magbukas mga kapatid ng banal na kasulatan sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 2. Buksan natin paano ipinakita ng kasulatan yung ating bahagi, paano tayo tinawag ng Panginoon sa isang pagpapalang pagkatawag, yung pagligtas niya sa atin. Hallelujah. First Thessalonians chapter 2 at basahin natin sa verse 12. Hallelujah. Ikunin ko ito dahil na-mention ko kanina kung paano ipinakita ni Pablo ang iglesia na katulad sa isang dalagang malinis na kanyang ine-representa. So, sabi dito, so that you would walk in a manner worthy of God who calls you into His own kingdom and glory. Hallelujah. So, ang Espiritu ng Diyos ay nagtuturo sa kanyang iglesia na nararapat uugaliin ng dinatnan ng salita ng Panginoon ng kaligtasan. Kaya sabi ni Paul, magsilakad, lumakad na nararapat sa Diyos na sa atin, sa inyong tumawag sa kaniyang sariling kaharian. Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, kung ating dagdagan pa, for this reason, we also constantly thank God that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but for what it really is, the word of God, which also perform its work in you who believe. Kaya magayong servant ng Panginoon na si Pablo, siya ay nagpapasalamat na walang humpay sa Diyos. Na nakita niya ang mga tao na sila na sumampalataya sa panawagan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, na sila tinawag doon sa sariling kaharian o sa kanyang kaharian. Kasi si Pablo, gayon na lamang ang kanyang pagpapasalamat. Sabi niya na ang salita na tinanggap ninyo na hindi mula sa tao, kundi sa Diyos. Hallelujah. Yung ipinangaral ng servant of God, sabi ng verse 13, na ito ay bagay salita ng Diyos na tinanggap ninyo hindi gaya ng salita ng tao, kundi ayon sa katotohanan na
salita ng Diyos na gumagawa sa inyo sa nagsisampalataya. Can you say amen? So, ganyan ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. So ating makita mga kapatid, kapag nabihisan ka na, binigay ng Diyos ang isang damit ng righteousness. Yung kalulatian, yung bagay na nararapat gawin or ibihis ng isang tao. Na sabi ni Pablo, ibihis niyo si Kristo. Hallelujah. So, ipinakita na ang banal na kasulatan nagtuturo na nararapat lumakad sa katotohanan, sa katwiran ng Diyos. Dahil ito, ang mga bagay na ito na inyong narinig ay hindi galing sa tao, kundi nagmumula sa Diyos. Ito'y pawang katotohanan. Punong-puno ng pangako, mga kapatid. So parang ini-require ni Pablo, mga kapatid. Kaya yung prayer niya sa Diyos, kay gayon. Hallelujah. Kaya huwag kayong magtaka kung ang lingkod ng Panginoon, ang servant ng Diyos na ibinigay sa inyong kalagitnaan, ay minsan narinig natin, parang sinasaway tayo. Hindi talaga parang ikaw ay sinasaway ng Diyos. Amen? Tayo ay pinapalalan ng Diyos, mga kapatid. Yun pala ay lagi siyang nagtuturo. Amen? Lagi siyang nagtuturo. Ibig sabihin, ang kanyang paggabay ay ibinibigay niya sa mga umiibig sa kanya. Yes. Kasi wala tayong kakayanan. Hindi natin kayang, hindi natin kayang mga tuwiran sa ating sarili na hindi natin kailangan ang salita ng Diyos. Kaya kong magpakabait. No, hindi tayo tinawag rihan. Hallelujah. Dahil hindi sinusukat ng Diyos ang kabaitan ng tao. Hindi yan hindi yan ang basihan para siya ay papasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ang tawag yan ay self-righteousness. Hindi yan binabase ng kasulatan, yung paging matuwid ng tao. Dahil sabi ni Pablo, lahat ay nag-commit ng kasalanan. Yun ang rason kung bakit ang Espiritu ng Diyos laging nag-remind, bawat pangangaral, araw-araw nag-remind sa atin. Amen? Kaya ang may Espiritu Santo ng Diyos ay merong nag-remind araw-araw sa kanyang buhay. Kaya sabi ko sa inyo kanina, napakahalaga ang damit dahil ang damit na yan, ipinakita ng banal na kasulatan, ito ay righteousness ng Diyos. Hallelujah. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Ulitin ko, ang robe na yan ay nag-represent ng righteousness of God. Dahil wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya ikaw, tayo, ako, ay kailangang bihisan ng ating Panginoon ng kanyang katwiran. Amen? Hallelujah. Wala tayong may pagmalaki sa Diyos, mga kapatid. Kaya ang kasulatan, nagpahayag, kailangan ibihis mo si Kristo, kailangan isuot mo itong damit nito, dahil ang damit nito ay nagpapakita, ito ang katwiran ng Diyos. Para yung sariling pangatwiran natin ay maalis at isa na lang ang katwiran na ating sundin ay ang katwiran ng dakilang hari. Hallelujah. Thanks be to God na mayroon siyang pahayag sa buhay natin. Babasagin ang ating mga sariling righteousness. Alisin ng Diyos. Hallelujah. Di ba minsan nahirapan tayo? Bakit ganito? Bakit ganyan? Magpabaya ka lang. Hallelujah. Hindi ka bibiglay ng Panginoon. Upo ka lang dyan. Ipahayag sa'yo ng Diyos unti-unti ang bagay na yan. Tanggapin mo lang ang righteousness ng Diyos. After mong marinig ang kanyang tinig, after mong sumampalataya, ikaw ay nagpabautismo
sa dakilang hari, sa pangalan ng dakilang hari. Amen? Anong ginawa mong una? Anong ginawa natin nung una? Nung marinig natin ang panawagan, di ba? Marami tayong mga bagay na ni-remove, inalis. Number 1 yan, yung mga sariling kagustuhan natin, sinasama pa natin yung mga ambisyon na sobra-sobrang ambisyon sa buhay natin. Dahil mayroong mga ambisyon na nagpapalayo sa ating paglilingkod. Hallelujah! Di ba, ang sarap ng ambisyon ng tao. Pero kapag ang ambisyon ay nagpapalayo sa presence ng Diyos, tinuruan tayo, hallelujah, na mag-isip, gumawa ng mga bagay ayon sa righteousness, ayon sa gusto ng Diyos. Hallelujah. The more na tayo ay magbabad sa presence ng Diyos, ipapaabot niya, ipapahayag niya sa atin ang mga bagay na hindi mo nakita noon at hindi mo naunawaan. Ipapahayag ito ng Diyos. Amen. Sabi ni Brother Branham, mayroon ka ng damit. Sino ang may damit na sa umagang ito? Ating palakpakan ng Diyos. Meron ka ng damit. Hallelujah. Meron ka ng damit. Yun ang sinabi ng kasulatan, sabi ng Panginoon, huwag mong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. So meron ka ng damit. Amen? Hallelujah. Kapag ma-reveal sa atin kung sino itong nanahan sa atin. Kapatid, hindi mo siya pabayaan. Kapatid, hindi mo siya pabayaan. Kapatid, kung lalaki at babae kay Kristo, hindi mo siya pabayaan. Yung nasa loob niyan. Yung nanahan niyan. Huwag mong kalimutan. Siya yung may kakayanan na mag-control sa buhay natin. At darating ang araw. Hallelujah. Sabi ko kanina, ang ating kapaguran, pagpapagal sa ibabaw ng mundong ito ay buburahin ng Diyos. Aalisin ng Diyos lahat ng ating mga stress sa buhay. Hallelujah. Dahil tayo nanahan sa tabernakulong ito na may kasiraan. Kaya ang Thessalonian nagsabi, bibihisan kayo ng isang tabernakulo na hindi na nasisira. Amen. Hallelujah. Nakakapagod sa buhay na ito, mga kapatid. Totoo lang. 40 ka pa lang, 40 years old pa lang ang tao. Makikita mo, mayroon magbabago sa katawan mo. Either puputi ang buhok mo or mabubunot ang buhok mo. Yes, totoo yan. Ibig sabihin, ito ay napaka-temporal. Napaka-temporal. Di ba? Ang tao ay conscious sa sarili. Maraming mga taong walang understanding sa plano ng Diyos. Kaya kahit niyan, di na makahakbang. Kahit patay na yung kalahating katawan, lahat ng pera, lahat ng resources ay ibubuhos para lang mabuhay. Bakit? Doon lang sila nakatingin. Ganon sila kapag tumingin. Pero tayo, binigyan ng mata ng understanding. Hallelujah. Yung mga ambition natin dati, miyak tayo, sayang. Pero, sino bang sundin ko? Sabi ng awit, sundin ang loob mo. Iparinig sa lahat ang nais mo sa buhay ko. Amen. Ganon na tayo ngayon. Iba na. Dati ay ang taas ng pangarap natin. Pero nung marinig, nung tayo tinahanan, binago ng ating Panginoon, iba ng ating expression, mga kapatid. Bakit kaya? Mayroong dahilan kung bakit na iba na ang inyong pagpahayag. Mayroon nang nagkukontrol sa buhay natin. Sa buhay mo. Yung pangangatwiran natin, inalis ng Diyos. Inayos ng Diyos, mga kapatid, ang buhay natin, ang buhay mo. Hallelujah. At nung makita natin, ang layo pala. Ang taas pala ng antas ng kalagayan ko ngayon.
Sa kanila na mga taga-sanglibutan ay nagpapagal tayo, nagsasayang ng oras. Mga kapatid, sa atin, ito ay napakalaking karangalan sa harapan ng ating Diyos. Amen? Bakit ko nasabi? Sino tayo dati? Ang ilan sa atin, parahubog, lasinggo. Ang ilan sa atin dito, mga adik sa droga. Ang ilan sa atin dito, napakahilig sa layaw, sugarol. Lahat ng kalayawan sa katawan ay ginagawa. Yun yung pagkukontrol ng kasalanan. Di ba? So kapag tingnan natin, susubayan natin lahat ng bagay. Mga kapatid, kahit ikaw ang mayor dito sa bayang ito, at natagpuan kang napakabait na mayor, mapagbigay sa mga dukha, magaling sa mga projects, kung ang righteousness mo ay umiiral, ayaw mong bitawan, at ihayag ang righteousness ng Diyos, sayang ang pagiging mabait na tao yan. Hallelujah. Di ba? Sino tayo dati? Yun yung sabing hindi karapat-dapat. At ngayon, nag-enjoy sa loob ng piging ng dakilang hari. Nag-enjoy ngayon ng mga pagpapalang spiritual sa gawain ng ating Panginoon. Ito yung paunang kagalakan. Alam ba ninyo? Ito yung unang patikim ng Diyos sa atin. Ipinalam sa atin, hallelujah, na mas mayroon pang mainam na kalagayan, kapatid ko. Kung ating naranasan ngayon na tayo nasa mainam na kalagayan, mayroon pang isa. Akit pa tayo. At pagkatapos yan, bababa tayo uli. Hallelujah. At pagbaba mo, kapatid, hallelujah. Hindi lang sasabihin mo, hindi lang ito sasabihin ng Mitrelio family, ito yung property ko. Maranasan natin, hanggang abot ng iyong paningin ay sayo. Ano sabi ng kasulatan? Tayo ay maghahari. Ikaw ay maghahari. Dahil ikaw ay nakinig sa panyaya ng dakilang hari. Ikaw ay nakinig. Mahirap ang kalagayan. Maraming appointment. Marami ng harang. Hallelujah. Pero dahil nakinig ka, tatamasahin mo yung mga bagay na hindi mo kayang i-afford. Hallelujah. Ibibigay sa atin, ibibigay sa iyo ang mga bagay na hindi mo naranasan. Amen? Imagine. Mahirap maging hari. Tandaan natin, mahirap maging hari. Mahirap maging mayors. Mahirap maging presidente. Pero ang tawag sa atin, maghahari tayo. Yung unang kaisipan na pinabot ko sa inyo, ito yung ine-enjoy natin. Tayo ay nasa loob ng kasalan. Sino sumasampalataya sa bagay na yan? Na tayo ay nasa loob ng kasalan na dati hindi karapat-dapat. Ngayon, ikaw ay ginawang karapat-dapat. Tayo ginawang karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya hindi ka naalipin, sabi ng Bible, kundi anak. Dating alipin ang kasalanan, pero ngayon, hallelujah, ikaw ay tatawaging anak. Bakit? Nakaranas ka ng paghugas. Nakaranas ka ng pagbabago. Sabi ni Pablo, yung old life ay namatay. At ngayon, ang new life ay naranasan natin. In-enjoy natin sa umagang ito. Bawat gawain, in-enjoy natin. Diba? Kahit malayo ang mga kapatiran sa ibang lugar, kapag marinig mayroong gawain, pupunta talaga. Mayroong tumutulak. Mayroong nag-udyok. Kasi nandoon ang presence ng Diyos. Sabi ng kasulatan, kung saan ang bagong katay na karne, nandoon ang mga agila.
na kung saan ang salita ng Diyos ay inilatag, naroon ang mga anak ng Diyos nag-participate, hallelujah, nagbabahagi, nagputol-putol, kumakain ng tinapay ng Diyos. Hallelujah. Dahil alam natin, ang tinapay ng Diyos, mayroong buhay sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Magdagdag ko ng 2 verses sa Bible. Mga kapatid. Basahin ko na ang 1 Peter, yung lagi kong binabanggit kanina. Ngayon, basahin ko na mga kapatid. Ang 1 Peter chapter 1, hallelujah. Basahin natin sa bandang ibaba. Mula sa verse 15. Sabi ng kasulatan, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. Diba? Ganda pinapakita. Yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sabi ko na, napakabuti ang Panginoon, tinuturuan tayo sa lahat ng steps. Sa lahat ng hakbang. Hindi tayo pinabayaan. Hallelujah. Kapag naligaw tayo, ita-drive tayo, anak, huwag ganyan. Mahulog ganyan. Tama? Anak, hindi yan. Walang ilaw dyan. Nandoon yung ilaw. Tuloy natin. Because it is written, you also be holy, for I am holy. Yun yung purpose, mga kapatid. Na minsan tayo lumiko sa kaliwa o kanan man at magbis, parang gusto nating ibis ang isang bagay na sinasabi nating classmates. Maagap ang salita ng Panginoon. Anak, huwag mong ibis niyan. Dahil mapaghati yung nasa loob mo. Brother, sister, huwag mong ibis yan. Sabi ng tinig, hindi nga pala ito nararapat sa mga anak ng Diyos. Dahil sabi rito, yung tumawag sa atin, magpakabanal kayo, magpakabanal tayo, dahil ang tumawag sa atin ay isang banal. Isang banal. Kaya sinisimplify yung damit, ipinakita na mayroong malaking kahulugan sa buhay natin, sa paglilingkod natin. Na ito ay isang banal. At nilaliman natin, mga kapatid, sa pagtanaw na ang kahulugan ng damit ay ito ay Espiritu Santo ng Diyos. Ito ay righteousness ng Diyos, mga kapatid. Because it is written, you shall holy, for I am holy. Hallelujah. So ito yung nasusulat. Hindi haka-haka. Hindi salita ng tao, mga kapatid. Ito'y salita ng Diyos. Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal na Diyos. That's why magpakabanal tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Alala ko ang salita ng Panginoon. Sabi niya, ang langit ay aking luklukan. Ang lupa ay aking tungtungan. Ang kaisipan ng tao ay hindi gaya ng kaisipan ng Diyos. Mga kapatid, siya yung Diyos mo. Siya pala yung naghahari sa buhay natin. Hindi gaya ng Diyos ng sanglibutan. Anong gagawin? Yuyurakan ka. Di ba? Papatayin ka. Ilulugmok ka. Pahirapan ka.
ang Diyos natin, dadalhin tayo sa isang napakainam na kondisyon. Isang napakainam na kalagayan. Muli, sasabihin ko sa inyo, ipinatikim sa atin ang seremonyas ng ating Panginoon. Makinig tayo bawat seremonyas ng dakilang hari. Amen? Yung mga nasa likod, yun sa amen? Hallelujah. Wala na dapat magmukmuk sa paglilingkod. Yun yung lagi ko narinig kay Brother Jeremiah nung nangaral doon sa Bicol, "Huwag na kayong magmukmuk!" Gulat ako. Yung mga baguang tao, talagang winarningan. Huwag magpapayhapay sa paglilingkod. Ang Panginoon ay malapit nang bumalik. Tagal na yun, pero hindi nawala sa akin. Hindi dapat magmumukmok. Ano ang encourage? Magpakatapang? Magpakalakas? Anak ka ng hari, kapatid. Amen? Anak ka ng hari. Magpakatapang ka sa sitwasyon natin. Hallelujah. Yes, sometimes meron tayong parang down tayo. Pero subukan mong tumawag sa Panginoon. Ang Diyos magre-reveal sa'yo ng salita para ikaw ay lumakas. Ikaw magpasimulang miyak, "Lord, hindi ko na gagawing uli ito. Natitiyak ko na ako'y mahal mo, ako'y anak mo." Amen. Hallelujah. Minsan ang mga preacher nagmakaawa pa sa atin. Parang gusto na sabihin, "Anak, huwag mo nang ulitin yung mga bagay na yan." Kung balikan natin yung binasa ko sa Exodus, mahirap yun. Kaya kinuha ko yun para makita natin. Nung ang Diyos nagbigay ng sugo o gabay sa kanila, ang sinong susuway sa kanyang tinig, sabi ng kasulatan, hindi siya mag-atubaling, ano sabi? Makatikim ka sa kanyang palo. Kaya nag-warning, huwag kang yuyukod, huwag mong ibaling inyong kasipan sa ibang mga Diyos. Ang daming Diyos-Diyosan ng tao. Hello? Huwag niyong sabihin, anti-message kayo. Mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Sabi nga ni Kristo, ang umibig sa kanyang anak na higit sa akin, hindi siya karapat-dapat. Ang tawagan, Diyos-Diyosan. Ay, pastor, hindi ako makadalaw dahil ang anak ko. Walang bantay, magulo sa church. Kapatid, tapos na magsabi ang ating Panginoon. Ano sabi ko kayo na? Malapit nang dumating siya. Yung King of Kings and Lords of Lords ay darating siya. Di ba inasa natin? Excited tayo. Sabi ni Jesus, ang sino magmahal sa kanyang anak na higit sa akin, hindi siya karapat-dapat sa akin. Hallelujah. Yun ang rason kung bakit napakalaga ang pagbibihis ng wedding garment. Para tayong hindi karapat-dapat, ginawang karapat-dapat. Balikan niyo ang statement ni Jesus. Kung hindi magbagting ang iyong tainga. Imagine, pwede palang maging disdyusan ng aking anak. Akala ko yung larawan lang na niluhuran ko, hinahalikan ko. Kahit pala ang ating mamahal sa buhay, kapag ito ay mas matimbang kaysa paglilingkod mo, maging disdyusan mo siya sa buhay mo. At sa puntong yan, ikay malalayo sa presence ng Diyos. Kaya kinuha ko yung Exodus kanina para makita natin kung siya yung spirito na gumabay kay Moses at the same spirit, kaganda lang sa atin, malaki ang biyaya. Nasa ilalim tayo ng biyaya. Amen? Pero may warning si Paul, huwag abusuin ang biyaya. Baka ikay malayo, ang biyaya ay patuloy nag-abot sa atin. Dahil nung una ay napakahirap, kapag nagkamali, sila ay papatayin.
Di ba, sabi ng Bible, walang pagsalang, kayo'y pupuksain kapag sumuway sa utos. Pero napakainam sa ating kalagayan, mga kapatid. Nung dumating si Jesus, napakasimple ang kanyang pinapahayag. Hindi malalim, hindi masyadong prophetic, dinadaan sa mga parables, minsan sa mga symbols. Napakagaling ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, ang mga nabigitang lubha, nabigitan ka, lumapit ka sa akin. Kayo nahirapan, sabi niya, lumapit ka lang sa akin. Mahirap pa yun. Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, kayong nabigitang lubha, at yung pasan mo ay papagahanin ko. Dahil ang aking pamatok ay magaan. Yes, tinan yung pamatok ng sanglibutan, napakabigat. Ang pamatok ng sanglibutan ay naglalayo sa Diyos. Right? Kaya yun sabi ni Jesus, ang aking pamatok ay magaan. Intindihan natin mga kapatid, kung bakit nandito tayo ngayon? Kung bakit ang Espiritu Santo patuloy na nag-udyok sa atin, nagtuturo sa atin? Hallelujah! Dahil nakita ka na. Nakita na tayo. Sabi ng Ephesians, before the foundation of the world. Sinong hindi magagalak? Sinong hindi magpuri sa Diyos? Magtatapos ng ating taon? Marami kayong nadadaan ng pagsubok. Labanan. Nandito ka pa rin. Ibig sabihin, malakas ka. Merong nagpalakas sa'yo. Merong nangusap sa'yo. Hallelujah! Papasok ng bagong taon. Hallelujah! Kung naranasan natin mabigat, asahan mo, mas malaki pa ang iyong harapin. Amen. Huwag mong isipin na bababa ito dahil masiglan ako mag-worship. Every Sunday, nandito na ako. Wala na akong absent. Sabi ng Panginoon, watch and pray. Watch and pray. Bakit? Sabi ng Diyos, ang inyong kaaway ay katulad ng leon na umuungal na sa likod mo at nasa harap mo. Hinihintay kang magkamali. Hinihintay kang madulas. Kaya ipinakita ng kasulatan, inahintulad siya sa isang mabangis na hayop na kaya madali kang i-grab, madali kanyang kunin, lapain. Di ba? Ako nga takot na takot sa aso ni Pastor Joe. Ba't ko? Nandiyan ba yung itim? How much more ang lion? Hari ng kagubatan. Ginamit ito ng example. Sinong hindi matatakot? Sabi ng Bible, kapag umungal ang leon, sino ang hindi matatakot? Pero kapag magsalita ang Diyos, hallelujah, sinong hindi magpuri sa Kanya? Yes, meron siyang salita na judgment dahil yun yung gusto niya. Hallelujah. Tayo ay ginajudge ang ating sarili, mga buhay natin na mga mali, mga liko-liko. Ginajudge ang buhay natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sinong hindi magpuri sa Kanya? Hallelujah. Hallelujah. Ganon kabuti ang Diyos sa atin. Harap tayo sa panibagong taon. Hallelujah. Kung nakaranas ng pagsubok, pero may kalakasan, maraming pagtagumpay, ganon din ang gagawin sa iyo ng Diyos. At tandaan mo, hindi yan sukatan ng iyong pananampalataya. At huwag mo sabihin sa sarili mo, nagtagumpay ako last year. Mayroon akong pananampalataya. Sabi ng Bible, pinapatunayan lang ito na ikaw ay kikinang at kikinang pa. Like gold. Precious stones. Precious gold. Yan ang buhay natin, mga kapatid. Huwag kayong magtaka. Hindi tayo magtaka. Huwag kang urong-sulong. Hallelujah.
Huwag kayong urong sulong mga kapatid. Go. Sabi pa narinig ko, go, pataas. Ang itingin natin ang ating mukha sa itaas, sa makalangit na dako. Ating palakpakan ang Panginoon. Itingin natin ang ating mukha sa banal na dako. Why? Ang tumawag sa iyo, ang tumawag sa akin, isang banal na Diyos. Huwag na tayong makinig kay Satanas. Huwag na tayong makinig sa ating mga classmates sa eskwelahan. Huwag na tayong makinig sa mga unbeliever. Ikaw ay hinahango na. Binihisan ka na. Huwag mong hubarin ang damit na yan, kapatid. Huwag mong itakwil ang Panginoon. Huwag mong alisin yung robe na yan. Dahil napaka-importante yan. That's the proof, mga kapatid. Yun ang tinitingnan ng hari. Hallelujah. Kaya napaka-importante na ang isang member sa church, merong bautismo ng Espiritu Santo. Dahil kung walang bautismo sa Espiritu Santo, siya ay mangmang. Hindi niya alam ang mga plano ng Diyos. Bakit? Bakit natin nasabi, mga kapatid? Dahil ang Espiritu Santo ng Panginoon, kapag pumasok sa buhay ng tao, sabi ng kasulatan, igigiya siya ay gagabayan, hallelujah, hanggang sa katotohanan. Hindi lang roon, sabi ng Panginoon sa mga alagad, sasamahan kayo hanggang sa katapusan ng mundong ito. Ganon ka-brilliant ang ating Diyos. Ganon kakapangyarihan ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag kang malungkot. Manumbalik ka sa presence ng Panginoon. Magalak ka, kapatid. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Meron ka bang nabasa sa mga nawala? Yung isang nawala, nandun yung 99, hinahanap yung isa. Hallelujah. Huwag na tayo roon. Marami natin napakinggan sa salita ng Diyos. Siya'y malapit nang bumalik. Hallelujah. Kung tayo ay excited na mainam, mas lalo siya na naghintay sa takdang panahon. Bakit ganun paghintay? Mayroong nakita ang Panginoon, hallelujah, sa isang anak, hallelujah, na maabot niya yung naabot ng inyong katabi. Kailangang maabot natin ang sakdal ng kalooban ng Diyos. Kung inyong mabasa ang message ng prophet, bakit pinakita niya yung stature of the perfect man? Meron yung layunin sa buhay natin. Hindi lang yung para basahin natin, meron yung layunin sa buhay natin. Bakit ipinakita ang bagay na yun? Tinuruan tayo, inakay tayo. Hallelujah. Ganon tayo kaimportante sa mata ng ating Panginoon. Excited na ba kayo na makita ang ating Panginoon? Mas excited ang ating Panginoon, mga kapatid. Mas excited siya. Hallelujah. Alam niyo, mabasa kong Isaiah, yung prophecy roon, yung nararapat na ipalo sa iyo, ipalo sa akin, kinuha ng ating Panginoon. Sa isang malaking purposes. Sa isang malaking layunin. Hallelujah. Ganun pala tayo kamahal. Ganun pala tayo kaimportante sa Kanya. Hallelujah. Magpabaya ka lang, manatili ka sa presence ng Diyos. Maintindihan mo, kapatid, yung aking sinasabi. Bakit ko nasabi ang bagay na ito? Sinipa siya, niluraan siya, tiniis niya ang lahat ng bagay na pahirap. At ngayon, may tinitiis tayo. Mga kapatid, nalagpasan natin dahil meron tayong tinitingnan na pangako ng ating Panginoon. Hindi natin basta-bastang bibitawan. Hallelujah. Bakit? Nalaman natin lahat ng bagay na ating nakikita sa paligid. That is a temporal. Ang asawa mo,
ang anak mo, that is a temporal. Di ba? Pwede kang iwanan yung anak. Gamitin yung salitang temporal. Pwedeng mawala yung asawa. Pwede mawala yung anak. Lalo kapag tumanda na kayo na lang dalawa. So hindi siya manatili. So ginamit ko salitang temporal, hindi siya manatili sa iyong tabi. Yan ay nagpapakita na walang bagay sa baba ng lupa na pangmatagalan. Amen. Kaya mayroong salita na nangungusap. Itingala natin ang ating mukha sa mga bagay na sa itaas. Na ito ay hindi pang-temporal. Amen. Gano'n man katibay ang building nito. Pero kapag ito niyanig ng Diyos, babalik siya sa kanyang kalagayang natural. Buhangin, bato, bakal, madudurog siya. At hindi na masasabi ng mga tao, ang ganda ng building nito. Kapag nawasak, hindi na maalaala yung ganda ng building na yan. Yung makakita. Ibig sabihin, temporal. Di ba nyo napansin? Maraming bagay ipinangusap ang Diyos sa mga tao, sa atin, na tinuruan tayo, hanapin ang mga bagay na hindi kumukupas. The reason why tayo'y kanyang inatid sa isang kalagayan, sa isang kondisyon, na ating katawan ito ay temporary, at inintroduce sa atin ang isang bagay na walang hanggan. Isang katawan na walang hanggan. Gaya ng bugtong na anak. Gaya ng hari nating kinikilala, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ating palakpan ang Diyos. Hallelujah. We shout, praise the Lord. Hallelujah. Be holy because your God is holy. Hallelujah. Hallelujah. Kung ang kaaway nagbulong sa iyo, huwag mo siyang pansinin. Sabihin mo sa kaaway, ako ay anak ng Diyos at pinalakad ako sa isang banal na paglakad. Hallelujah. Hindi man complete ngayon, pero ako'y sumasampalataya at sabihin mo sa kaaway, ako'y anak ng Diyos. Hallelujah. Be holy because our God is holy. Hallelujah. Sinong hindi matatakot? Sinong hindi magpuri sa Panginoon? Sinong hindi magpasalamat sa Diyos, mga kapatid?